Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 4, Week 3, Tekstong naratibo, maikling kwento. Punan ng wastong pandiwang may focus sa ganapan ang pangungusap. Patlang ni tatay ng pera ang kalupi. Naglaga, inilaga, ipinaglaga. Ang sagot ay B, inilaga. Patlang ni Kenneth ang kalat sa sahig. Winalis, nagwalis, ipinangwalis. Winalis. Patlang ni Steph ang cellphone para kami. Bumili, binilahan, pinili. Binili. Patlang ni Carlo ang laptop sa kanyang anak. Iniregalo, nagregalo, niregaluhan. Iniregalo. Patlang ni Angelo ang laruan sa ilalim ng kama. Nagtago, itinago, pinagtaguan. Itinago. Tara, basa. Bisig ng pag-ibig ni Andeline R. Tahanlangit. Nang ako'y isinilang sa mundong ibabaw, mga bisig ni ina, hatid ay kaginhawaan. Malamyos niyang tinig at haplos ng marahan ang nagpapakalma sa aking pakiramdam. Ang aking inay, ilaw ang kahambing, nagbibigay liwanag sa buhay namin, nagsisilbing tanglaw sa mga tatahakin, laging nakagabay at umalalay man din. Sino ang inilalarawan sa tula? Ang inilalarawan sa tula ay ang ina. Ano-anong katangian ang taglay ng ina sa tula? Ang ina ay mapagmahal, maalaga at laging gumagabay sa kanyang anak. Anong damdamin ang nangibabaw sa tula? Ang pagmamahal at pasasalamat ang nangibabaw sa tula. Ihambing ang iyong ina sa tula. Ang aking ina ay katulad ng ina sa tula dahil siya ay maalaga, mapagmahal at laging gumagabay sa akin. Paano na ipapahatid ng isang ina ang kanyang pag-ibig sa mga anak? Na ipahahatid ng isang ina ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aaruga, paggabay at walang sawang pag-unawa. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita gamitin sa makabuluhang pangungusap. Payak. Simple. Yapos. Yakap. Pagpapala. Biyaya. Kalakip. Kasama. Ipinagkaloob. Ibinigay. Kaugnay na paksa bilang isa, tekstong naratibo, maikling kwento. Tekstong naratibo, pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan, nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan, nang may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ang makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay aliw o nakapagpapanatili ng interes. Gayon din naman, ang naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang asal, mahalagang aral at mga pagpapahalagang pangkatauhan tulad ng kahalagahan ng pagiging mabuti at tapat na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay laban sa kabutihan. Ang kasipagan at pagtsatsaga ay nagdudulot ng tagumpay at iba pa.
Ang mga mambabasa ay direktang isinasama ng manunulat sa isang tekstong naratibo at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay. May iba't ibang uri ng naratibo tulad ng maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya, alamat, tulang pasalaysay tulad ng epiko, dula, mga kwento ng kababalaghan, anekdota, parabola, science fiction, at iba pa. Iba't ibang uri ito subalit may iisang pagkakapareho. Ang bawat isa'y nagkukwento. Maikling kwento, isang anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nag-iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Maikling katha na nagsasalaysay at tumatalakay sa madulang bahagi ng buhay. Hindi ito pinaikling nobela o buod ng isang nobela. Isang uri ng masining na pasalaysay na maikli ang kaanyuan at ang diwa ay napapalaman sa isang buo, mahigpit at makapangyarihang balangkas na inilalahat sa isang paraang mabilis ang galaw. Tula, basa. Ang Manika ni Monica ni Andelaine R. Tahanlangit. Si Monica ay likas na mabuti at masunuring bata. Kasalukuyan siyang nasa 5 baitang sa mababang paaralan ng Siling Bata sa Pandi, Bulacan. Pagkagaling niya sa paaralan ay tumutulong siya sa kanyang ina na si Aling Milagros sa mga gawaing bahay. Nakamulatan na niya ang payak na pamumuhay. Karpintero ang kanyang amang si Mang Rene at mananahi naman ang kanyang ina. Isang araw, habang naglalakad pa uwi ng bahay si Monica, ay may nakita siyang manika sa gilid ng daan. Marumi at luma na ito. Kawawa ka naman, itinapon ka na lamang dito. Di bale, mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Kausap ni Monica sa manika. Pagdating sa kanilang tahanan ay agad na ipinakita ni Monica ang manika sa kanyang inang si Aling Milagros. Napakaganda naman ng manikang ito, anak. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Aling Milagros. Sa may tabi ng kalsada po, inay, sagot ni Monica. Wala na kayang nagmamay-ari sa manikang ito? Baka mamaya ay hinahanap na ito ng may-ari, wika ni Aling Milagros. Sa palagay ko po, inay, ay sinadyang itapon po ang manika dahil luma at marumi na, sagot naman ni Monica. Napagpasyahan nilang linisan ang manika. Nagtahi ng damit si Aling Milagros para sa manika. Pagkatapos malinisan, maayusan at mabihisan ang manika, ay lumabas ang taglay nitong ganda. Maganda at mahaba ang kulay, tsokolating buhok, magaganda ang mga mata at mahaba ang mga pilik at mapupula ang mga labi. Maraming salamat po, inay. Napakaganda po ng manika ko, wika ni Monica, sabay yapos sa kanyang ina. Tila nagkaroon ng kapatid si Monica sa katauhan ng manika at tila may kalakip na swerte sa kanila ang manika. Mula nang mapunta ito sa kanila ay hindi na nawawalan ng tanggap na trabaho ang mag-asawang Mang Rene at Aling Milagros. Tuwing linggo ay sama-samang palaging nagsisimba ang mag-anak upang magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob. Sino ang nakapulot ng manika? Si Monica ang nakapulot ng manika. Anong damdamin ang namayani kay Monica noong nakita niya ang manika? Awa at malasakit ang naramdaman ni Monica. Paano nilinis ng mag-ina ang manika? Nilinis at inayusan nila ang manika at nagtahi ng bagong damit ang ina. Bakit mahalagang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap?
dahil nagpapakita ito ng pagpapahalaga sa mga biyayang ibinibigay sa atin. Sa paanong paraan mo ipinahahayag ang iyong pasasalamat? Sa pagdarasal at pagsasabi ng salamat. Punan ang larawan ng dialogong nagsasalaysay at nagpapaliwanag. Narito ang maaaring kasagutan. Saan ka pupunta at bakit dala-dala mo ang bag? Uwi na po ako, mabigat ang bag dahil may mga gamit ako mula sa paaralan. Bakit nila hirap kang maglakad? Hirap po ako dahil mabigat ang bag pero kailangan ko itong dalhin pauwi. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Ito ay isang paraan ng paghahatid ng impormasyon na naglalaman ng iba't ibang elemento tulad ng teksto, larawan, tunog, video, animasyon, at interaktibong elemento. Multimodal. Ang multimodal ay binigyang definisyon na estilo ng paggamit ng dalawa o mahigit pang moda ng komunikasyon. Ang tekstong multimodal ay maaaring papel, gaya ng mga aklat, comics, posters. Ito ay maaaring digital mula sa slide presentations, e-book, blogs, e-posters, web pages at social media, tungo sa animation, pelikula at video games. Ang tekstong multimodal ay maaaring live o actual, isang pagtatanghal, pagpapamalas o pangyayari. Ito ay maaaring transmedia kung saan ang kwento ay isinasalaysay gamit ang multiple delivery channels na maaaring kombinasyon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng medium, gaya halimbawa ng aklat, comics, magazine, pelikula, mga serye ng web at video game, kung saan ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang kwento. Nagagawa ng transmedia na mas linangin ang kwento sa bawat medium na ginagamit, gaya halimbawa ng pagbabalik-tanaw bago ang mismong kwento or prequel, karagdagang mga episodo o higit pang pagpapaibayo sa mga tauhan at banghay. Ang mabisang komposisyong multimodal ay nangangailangan ng bagong pag-aangat ng disenyo ng mga kasanayan at kaalaman upang magawa ng mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya sa loob at labas ng iba't ibang paraan ng moda ng pagkikipagkomunikasyon upang mabisang makabuo ng tamang pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia, layon. Sa multimedia, ang layon ay tumutukoy sa pangunahing pakay o layunin ng nilalaman. Maaaring ito ay magturo, magbigay impormasyon, mangaliw o magbigay ng mensahe. Paksa. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o tema ng multimedia content. Ito ang sentral na konsepto na tinatalakay sa buong nilalaman. Imahen. Sa multimedia, ang imahen ay tumutukoy sa mga visual na representasyon tulad ng mga larawan, graphics at video na ginagamit upang suportahan o palakasin ang mensahe ng teksto. Sa pagsasama-sama ng layon, paksa at imahen, ang multimedia ay nagiging mas epektibo sa paghahatid ng mensahe at pagkuha ng atensyon ng mga audience. Gumuhit ng imaheng nabubuo sa inyong isipan habang binabasa ang tula. Para sa ikatlong araw, focus ng pandiwa, layon. Focus ng pandiwa. Tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. May 7 uri ng focus ng pandiwa. Aktor, focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap. Kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa.
Sa aktor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, sino? Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Mga halimbawa, maglilinis ng bahay si Clarissa sa linggo. Nagluto ng adobo si Chanon para sa hapunan. Focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Sa focus na layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, ano? Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, an. Mga halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. Lokatibong focus, focus sa ganapan. Ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na saan. Ginagamitan ito ng mga panlaping pag, an, ohan, maan, pang-an, mapag-an, pinag-an o in-an. Halimbawa, pinagdausan ng kasal ni Jester at Melly ang lumang simbahan. Pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. Benepaktibong focus, focus sa tagatanggap. Ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, para kanino? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipinag, o ipag. Mga halimbawa, ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo. Ipinagluto kami ni ate ng sinigang. Instrumentong focus, focus sa gamit. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping ipinang o maipang. Mga halimbawa, ipinang sandok ni Nicolas sa kanin ang kutsara. Ipinahid niya sa mukha ang lumang panyo. Kosatibong focus, focus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos sa pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, bakit? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika, o ikina. Mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. Focus sa direksyon. Pinagtutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos sa pandiwa ng pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in o hin. Mga halimbawa, pinasyalan namin ng Baguio. Pinuntahan ng mga mag-aaral ang Luneta Park. Denotasyon, tumutukoy sa formal at literal na kahulugan ng isang salita. Ito ang pangunahing kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo.
Ito ay ang paglalarawan o pagsasaad ng isang bagay ng direkta at walang ibang kahulugan o implikasyon. Ito ay masistemang pagtukoy ng isang salita sa kanyang orihinal na kahulugan. Halimbawa, ang salitang rosas ay tumutukoy sa isang uri ng halaman na may mga bulaklak na kulay pula o iba pang kulay. Konotasyon, tumutukoy sa mga dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang balita. Ito ay ang mga emosyonal, sosyal o kultural na konsepto na nauugnay sa isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Ang salitang rosas ay maaaring magdulot ng konotasyon ng pag-ibig, romantikong relasyon o pagmamahal. Halimbawa ng denotasyon at konotasyon. Salitang araw. Denotasyon, isang bituing pinalilibutan ng mga planeta na nagbibigay ilaw sa mundo. Konotasyon, liwanag o positibong pag-asa. Sisiw. Denotasyon, isang uri ng manok na nasa unang yugto ng buhay. Konotasyon, pagiging mahina, madali at kabataan. Tahanan, denotasyon, isang lugar kung saan nakatira ang isang tao o pamilya. Konotasyon, punong-puno ng pagmamahal, kaligtasan at pagkakaisa. Tara, basa. Kaarawan ni Andelaine R. Tahanlangit. Sa darating na Sabado, 8 ng Nobyembre, ay ang 7 kaarawan ni Claire. Nangako ang kanyang ina na kung magsisipag siya sa pag-aaral at makakukuha ng matataas na marka, ay reregaluhan siya ng paborito niyang laruang Barbie, iyong malaki. Kaya naman talagang nag-aral siya ng mabuti, kaya hindi nakapagtatakang matataas ang nakuha niyang marka. Dumating na nga ang kaarawan ni Claire. Isinama siya ng kanyang ina sa mall upang makapamili siya ng husto. Kumapit ka ng mabuti sa akin, anak, upang hindi ka mawala, bilin ng ina ni Claire. Opo, nanay, ayaw ko pong maligaw at mawala kahit hindi po ako lalayo sa inyo, tugon naman ng batang si Claire. Pinuntahan ng mag-ina ang pwesto ng mga laruan. Namimilog sa tuwa ang mga mata ni Claire sa dami ng laruang kanyang nakikita. Anak, kung ang napag-usapan natin, iyon lang ang bibilhin natin, paalala ng ina ni Claire. Opo, nanay, itong malaking Barbie na po ang napili ko, pakita ni Claire sa hawak niyang manika sa kanyang ina. Binili ng ina ni Claire ang malaking Barbie. Pagkatapos mabayaran ang manika ay umuwi na ang mag-ina. Laking gulat ni Claire sapagkat pagbukas niya ng kanilang pinto ay bumungad ang kanyang ama at mga kapatid. Gayon din ang ilan pa nilang kamag-anak at kanyang mga kaibigan. Sabay-sabay na bumati at umawit ang mga ito. Nakita rin niya sa kanilang mesa ang napakaraming handa tulad ng litsong baboy, pritong manok, halabos na hipon, menudo, hotdog na may marshmallows, embutido, hamonado, Shanghai, pansit, spaghetti at leche flan. Mayroon pang sorbetes. Iniluto ng tatay niya ang mga paboritong pagkain ni Claire. Anong okasyon ang ipinagdiriwang sa kwento? Ipinagdiriwang ang kaarawan ni Claire. Ano-anong handang pagkain ni Claire? Ang mga handa ay litsong baboy, pritong manok, halabos na hipon, menudo, hotdog na may marshmallows, embutido, hamonado, Shanghai, pansit, spaghetti, leche flan at sorbetes. Ano ang hiniling niyang regalo sa kanyang ina? Ang hiniling niyang regalo ay isang malaking Barbie. Paano ipinakita ng mga tauhan sa kwento ang pagmamahal nila
kay Claire. Ipinakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo, paghahanda ng masasarap na pagkain at pagsorpresa sa kanyang kaarawan. Ano ang maaaring maging wakas ng kwento? Ang wakas ng kwento ay masayang nagdiwang si Claire kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Para sa ika-4 na araw. Bumuo ng tekstong naratibo na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng directional. Give me 5. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng denotasyon at konotasyon. Ikahon ng pandiwa at salangguhitan ang simuno sa pangungusap. Pinasyalan ng magbabarkada ang Burnham Park. Pinuntahan ng mag-anak ang Luneta. Pinasyalan ni na Jezreel at Catherine ang biyak na bato. Pinuntahan namin ang Manila Zoo. Pinasyalan ng mga bata ang Enchanted Kingdom.